pinupuri, pinupuna para patas sa mata ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Tila Brigada! Ito na, Brigada Gabs, pagdudugtungin natin yung mga issues, yung mga Gabs sa issue na yan ng itong suspension, mga kabrigada, ng proclamation ng COMELEC suspension ng proclamation ng COMELEC sa Duterte Youth Party List, mga kabrigada. Siyempre, na-suspend yung proclamation kasi nga may petition. Itong makakapanayam natin, mga kabrigada, siya po ang legal counsel ng mga petitioners, itong sina Ria Beatriz Magtalas, Abigail Alalitan, at iba pang mga petitioner, mga kabrigada, na hinahangan ang disqualification ng Duterte Youth. Abay, alamin natin ano pang basis, ano pang mga pangunahing rason at gusto ng grupo na ito na ma-disqualify ang Duterte Youth Party List. Nasa linya nating telepono, mga kabrigada, si Atty. Emil Marañon III, ang legal counsel ng mga petitioners. Atty. Emil, magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat at saka sa lahat po ng listeners ng inyong programa po. Unang-una po, Atty., ano po ang inyong reaksyon at finally, after more or less 5 years, may decision na po ang COMELEC para i-disqualify ang Duterte Youth Party List doon po sa inyong petition? Well, technically po, hindi pa naman desisyon yung nilabas ng COMELEC. Ano pa lang po siya, parang interlocutory order na para masuspend yung proclamation. Kasi po, yung importante yung suspension, because the moment po na maproklama yung Duterte Youth, ang malilipat po ang jurisdiction niyan doon sa House of Representatives Electoral Tribunal. So that's why gusto namin na manatili yung jurisdiction sa COMELEC dahil po may pending kaso doon po. Okay. Na-interview ho namin kanina si Ronald Cardema. Bali, inisa-isa ho niya yung mga sagot dun po sa mga dahilan daw kung bakit napigilan yung kanilang proklamasyon. Kung matatandaan po natin, ito pong Kabataan Tayong Pag-asa, ito nga ho yung mga nabanggit namin kanina pangalan ng mga petitioners. Isa po sa mga dinadahilan po ninyo, hindi po nagkaroon ng sapat na public hearing, na publication ang Duterte Youth. At sagot po ni Cardema doon sa interview namin kanina, hindi raw ho yung totoo. Kasi sinasabi nila, paano silang hindi mananalo, paano sila hindi malalagay dyan kung hindi nila ginawa yung mga ganung proseso. Sabi pa nga niya, kaaway niya nga si Guanzon dati, di ba? Kung totoo daw na hindi sila nag-publish, hindi sila sumunod sa proseso, tinanggala dapat sila ni Guanzon. Ano pong masabi natin dito, attorney? Well, unang-una po, hindi kami nag-iimbento ng facts dito. Number one po, yung sariling record ng COMELEC nakalagay po doon na hindi po sila rehistrado, hindi po nila natapos yung registration, hindi po nagkaroon ng publication. Pangalawa po, mismong Duterte Youth po yung umamin sa kanilang mga sagot doon sa kaso namin way back in 2019. Inamin nila doon po na hindi sila nag-publish. So, kumbaga, admitted fact po na hindi nagkaroon ng publication. Now, we have to take note na very important yung requirement ng publication because po, in an in-rem proceeding like the registration ng party list po, ang publication, siya po yung nagbibigay ng jurisdiction doon sa COMELEC para mag-grant yung petition. So, in other words, kung hindi po nag-publish, therefore po hindi po nakakapag-acquire yung jurisdiction ng COMELEC, therefore hindi po pwedeng mag-grant yung petition nila. Alin po yung mauuna, Atty. Emil? Yun po ba ang publication at kasunod doon ang public hearing or the other way around? Ang mangyayari po is magkakaroon muna ng publication kasi po yung binibigyan ng pagkakataon yung publiko at saka yung lahat ng tao sa Pilipinas, sinasabi ng COMELEC, kung meron kayong reklamo dito sa registration ng Duterte Youth, ito yung pagkakataon nyo na para mag-oppose o mag-file ng any pleading to contest yung pag-register niya. Pagkatapos niyaan, siniset doon sa publication, meron kaming hearing sa ganitong araw at ganitong oras, lahat ng may reklamo, pumunta kayo sa hearing na yan. Okay? So, hindi po nagkaroon ng ganyan, hindi po na-notify yung publiko regarding doon sa pending registration. And take note po, ang requirement to publication, nasa RA 7941 po yan, or the Party List System Act, and even po nasa Constitution po yan, na they can only register parties the moment
magkaroon po ng publication. So in other words po, na-violate yung batas at saka na-violate po ang Constitution. Aha. Yes po. At dahil binanggit po ninyo na hindi po na-publicize yung kanilang registration, hindi po nagkaroon ng public hearing, sa inyong conclusion po, ano pong status ng Duterte Youth Party List sa mga panahon na ito, Atty. Emil? Well, ano po, kumbaga po ang sitwasyon ng Duterte Youth ngayon po is kumbaga I would describe it as naghihingalo. Kasi ibig sabihin po, kami we are very confident. We are very confident na makakancel po yung registration. Bakit? Kasi po walang kalusot-lusot eh. Sariling record ng COMELEC nagsasabi na hindi kayo nag-publish. So pag hindi kayo nag-publish, lahat po ng abogado alam po yan na pag hindi po nagkaroon ng jurisdiction ang COMELEC sa kaso ninyo, hindi po pwedeng magkaroon ng favorable decision dyan. That's why we're very sure that it will be granted by COMELEC po in hopefully before po the start of the term po, yung para yung vacant slot doon na dapat binigay sa Duterte Youth ay maibigay sana po sa ibang party list Okay. na mas karapat-dapat po. Okay. Ang Duterte Youth daw po, attorney, magpa-file daw ho sila ng kaso ngayon dyan po sa Supreme Court para nga ho sa laban sa COMELEC para po sa grave abuse of discretion. If everyone po, attorney, na kayo po mga petitioners noon, masama rin sa mga respondents, gaano ho tayo kahanda, yung grupo po natin, attorney? Well, kami mag-aantay lang naman kami. Of course po, yung mga desperadong tao po, kahit ano na lang papatulan. So kahit wala namang karason-rason na aakyat yan sa Korte Suprema, because po kumbaga halatang-halata po na uhaw yan sa poder yung mga taong yan. So yung amin lang, aantayin namin kung ano man yung sagot nila, sasagutin namin. Pero ang punto dito po, ang totoong may mali dito, ang totoong nag-violate ng batas, hindi ang COMELEC, hindi kami. Ang totoong nag-violate dito ay yung Duterte Youth po. Kumbaga sinisingi lang namin because for the longest time, notwithstanding all the violations that they have committed, can you imagine, hindi ka rehistradong party list, sumasali ka sa party list election, hindi ka totoong party list, tapos umuupo ka sa Kongreso bilang party list group. Kumbaga lahat ng violations, ngayon po ang singilan nito. That's why po we're very happy, we appreciate the action of Chairman George Garcia and all the commissioners who finally po setting this right po. In other words, kinorek nila yung dating pagkakamali ng dating batch ng COMELEC and Bang. Hindi po ninyo kini-question, attorney, yung napakatagal na pagkabinbin po ng petition na yan dyan sa COMELEC. Sinasabi nga, 2019, inihain po niyang petition na yan. Pero ngayon lang po nagkaroon ng resolusyon ang COMELEC tungkol nga po dyan sa suspension ng kanilang proclamation. Well, ako po, we have to embrace the political reality po na ang Duterte Youth is very close to the former president Duterte po. And of course, it was filed during the time of President Duterte. And whether you like it or not, there might be influence, whether directly or indirectly, as regards how the case was run. Because kami naniniwala kami na the reason that it was not decided is precisely because hindi pwedeng sabihin ng COMELEC na exempt sila sa publication. Because by saying that, hindi nila pwedeng sabihin na mas mataas yung poder nila kaysa sa Constitution. Diba? Or on the other hand, pag dinismiss nila yung case namin, if we go up to the Supreme Court and question the lack of publication, wala din kakapanapanalo yung COMELEC dyan. So kumbaga the most logical solution at the time, given that the President Duterte is sitting as President in Malacanang, is to actually not decide the case. Kumbaga, i-hold mo na lang. Kasi you have no other way. Hindi mo pwedeng decide dan either way because matatanggal yung Duterte Youth who is intimately associated with the former president. So yun po yung political reality that we have to acknowledge. Nung tinitingnan ko po yung NBOC resolution na ito, Atty. Emil, ang iniisip ko parang unanimous yung nagiging pagsang-ayon ng mga commissioners ng COMELEC. Pero napansin po ako doon sa mga pirma ng mga commissioners. Tama ba yung pagkaintindi ko? Parang nag-inhibit po si Chairman Garcia doon po sa resolution na ito, specifically dito po sa pag-suspend ng proclamation nitong dalawang mga party list groups, Atty. Emil.
Yes po, it would appear na nakasulat po doon no part. Ibig sabihin, hindi po siya nakisali doon sa pag-decide. Precisely because I think, based on my own personal recollection, I think si Chairman George Garcia, I think formerly lawyered or perhaps engaged by Duterte Youth in one of their cases. Parang naalala ko po in my own recollection is nag-appear po siya. But then again, we appreciate the gesture na in-acknowledge niya po na may ganoong conflict of interest, and that's the reason why he took no part po. Ibig sabihin, hindi po siya sumali doon sa deliberation out of fairness, and because yun po yung required sa aming mga abogado, even sa mga jurors, na the moment may conflict of interest ka, then you have to remove yourself doon po sa decision-making process po. Yung parang hindi po ma-influence or hindi po ma-question. Kahit alam po natin na very fair po si Chairman George Garcia, but para mawala ng question, walang duda, then I think it was a very good move on his part to just remove himself po from the deliberation po. Okay. With that, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. At syempre, abangan ho natin kung anong magiging kapalaran ng Duterte Youth. Matutuloy pa ba sila? O baka naman matapos na ulit yung term, hindi na ho sila maluklok dyan sa House of Representatives. Maraming salamat po. Thank you po, Attorney Atty. Emil, at mabuhay po kayo dyan. Okay, maraming salamat din po at saka good morning. Thank you po. Tira, brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,